Morning po, mga kapatid sa Panginoon. At salamat, brother, sa pagpapakilala. Parang nag-feeling bata ako doon sa sinabi mo. Okay. And then, okay, so sa mga naririto sa loob ng ating iglesia at mga nasa Zoom, sa pong mapagpalang araw ng pananambahan sa bawat isa. Papasalamat din po ako sa Panginoon sa pribilehyo na makapagdala ng kanyang salita. Ang tema po natin for the month of April ay the Holy Week event leading to the crucifixion and resurrection of Christ. So ang topic po natin this morning, the death of Jesus provided for us a new and living way to the Father. So panatilihin po ninyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa passage na pinasa sa atin ni kapatid na Lawrence. At nakalagay din po yan sa front ng ating program. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, kami po ay muli nagpupurin, papasalamat sa iyo dahil muli ay niloob niyo, Panginoon, na makadako kami rito sa pananambahan at magpuri sa iyo, umambas sa iyo, Panginoon. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang mga salita mo na aming pagpasalusaluhan ngayon. Pala mo to at bigyan mo, Panginoon, ng linaw ng isip at puso, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, Lord, at pinagkakatiwala ko sa iyo muli. Pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, the death of Jesus. So, ito pong papasok na buong linggo ay Holy Week na, no? At kapag dumarating po ang ganitong event, ano po ang naaalala ninyo? Well, of course, the death of Jesus. Yan. So, naaalala po natin yan kapag dumarating tayo. Kapag dumarating yung ganitong Holy Week. At so ito po ay isang pangyayari noong unang Biyernes Santo. At ano naman po ang dala nito sa atin? Or yung provided for us? No? So, mostly, ang mga nakagawian natin, lalo na nung tayo ay hindi pa po mga mananampalataya. Okay? So, ano ba yung dating sa atin yan? Nung tayo po ay hindi pa po mga mananampalataya sa Panginoon. Ano po naaalala natin dyan? Ano po ba yung mga kagaya ng bawal kakain ng baboy bilang penitensya? Kailangan malungkot ka? Bawal magsaya dahil sabi nga nila, patay ang Diyos. So, kaya ang nangyayari tuloy ay taon-taon namamatay ang Diyos. Yan. Tapos meron din, bawal magtakbuhan. Kasi kapag nasugatan ka, ay hindi gagaling ang sugat mo. Yan. At syempre, yung kagaya ng iba, yung magpahanggang ngayon, nangyayari pa rin talaga, yung mga extreme naman. So, sinasaktan ng sarili at nagpapapako sa krus para raw pambayad sa kasalanan nila. So, hindi na po natin isa-isain lahat, no? But I'm sure na marami pang iba pa na practices na nakagisnan ninyo. So, akala natin ganon ang kahulugan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Okay, bilang background sa mga talata na binasa sa atin kanina, the scenario was the time when Jesus was crucified. And after siya bawian ng buhay, ay may mga naging kaganapan. Or yung sabihin natin na may pagkilos ang Diyos nung mga panahon na yon. So, ano po yun? Isa-isay natin. Sa verse 51, sabi po doon, the curtain was torn. The earth shook. The rocks split. Sa verse 52, tombs broke open. The saint who had died were raised to life.
At sa verse 54, yun, nandun yung the pronouncement. No? May sinabi nila na that Jesus was the Son of God. Okay? So sa verse 51, sabi po dito, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. So ano po ba ang brief description ng curtain? So during the time of Jesus, the Holy Temple in Jerusalem was the center of Jewish religious life. The temple was the place kung saan dinadala nila yung mga animal sacrifices, and worship according to the law of Moses was followed faithfully. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verses 1 to 9, that in the temple, a curtain separated the Holy of Holies. So ano ba yung Holy of Holies na tinatawag dito? So this is the earthly dwelling place of God's presence. So yan po yung earthly, consider nila na yung Holy of Holies na yan, nandyan po ang presensya ng Diyos. Say, from the rest of the temple where men dwelt. So yun po yun. And then, the curtain. So illustrates na ang tao was separated from God by sin. So kapag tinitingnan pala nila yung curtain, Diyos ang nasa kabila, tao na nandito sa kabila, so ibig sabihin pala, yun ang nagsaseparate sa kanila, yung kasalanan. Only the high priest was permitted to pass beyond this curtain once a year. Okay, so ano ginagawa niya? Diba? So this to enter into God's presence for all of Israel and make atonement for their sins. So yung atonement, ibig sabihin niyan, is pagbabayad sala. So sila po yung pumupunta doon, pumapasok sila doon sa curtain na yon every once a year para maghandog, maggumawa ng seremonyas, no, para sa pagbabayad sala para sa mga tao sa buong Israel. So ganun po ang ginagawa ng high priest, no? At dito kung yung high priest, no, kung titingnan ninyo, sila po meron silang maliban sa kanilang kasuotan, kaya delikado yung ginagawa ng high priest talaga nung panahon na yan, ano? Maliban sa kanilang kasuotan, so meron pa silang may mga bells pa sila na nakasukbit. Meron silang bells, tapos may tali pa silang ganon. No? May nakatali sa kanila hanggang sa labas. So ibig sabihin nun, once na pumasok na sila dun sa curtain na yon, sa Holy of Holies, talagang ginagawa niya yung kanyang ceremony, ganyan. Tapos naririnig yung bell, no? Naririnig mula sa labas yung bell. So, ibig sabihin, kapag nagbe-bell pa siya, naririnig pa yung bells, so ibig sabihin nun, buhay pa siya. Buhay pa siya doon sa loob, no? Pero, ngayon, once naman na yung bell biglang tumigil, biglang nawala, tumahimik sa loob. Yan. Gagawin nun, hihilahin na siya ng mga nasa labas. Hihilahin na lang siya doon, hanggang sa makalabas. Ibig sabihin, namatay na siya. So, hindi niya kinaya yung kasagraduhan ng Holy of Holies na yon. Kasi kailangan kada basta pupunta ka rin talaga doon, kailangan talaga sa sarili mo, talagang ikaw mismo, talagang malinis ka talaga nakapupunta doon sa harapan na yon, doon sa loob na yon. Okay? So ganyan po sila. So wala naman po makapagsabi ng eksaktong taas ng curtain, pero kung siguro safe na pag-usapan na lang kung nasa 30 to 60 feet naman siya. So yung 30 feet, siguro mula din sa kinatatayuan ko hanggang dyan sa taas, no? So more or less, ganyan po yung 30 feet ng ng taas ng curtain na yon. Kahit yung, pero naman yun, hindi po eksakto yon. So kahit po yung kapal, ini-estimate din ng mga Bible scholars na 4 inches, no? Ano ba kalaki yung 4 inches? Siguro mga ganito, no? Yan, ganyan kakapal yung yung tela, yung curtain. So, but according to the book of
Exodus, the thick curtain was fashioned. So ito yung talagang nakasulat sa sa Exodus. Meron siyang color na blue, purple, and scarlet material and fine twisted linen. So the size and thickness of the veil make the events occurring at the moment of Jesus' death on the cross. The curtain of the temple was turned in two from top to bottom. Okay, so ano pa makikita natin doon? We see also the earth shook, no? The rock split. Ba? Talagang gawa ng Panginoon talaga yan during the time of nung nalagutan ng hininga ang Panginoong Jesus. Then sa verse 52 and 53, sabi, and the tombs broke open. The bodies of many holy people, tawag din sa ibang salin, saints ang tawag, who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. So this verse 53, okay, is debatable to, no? Kung bakit naisulat ni Apostle Matthew. Pero may binanggit kasi siya na after resurrection. So although to other gospels with the same incident, ay wala namang naisulat na kagaya nitong kay Mateo. Hindi ba umi-echo yung sinasabi? Okay lang ba? Okay naman. Okay. But nevertheless, the mere fact na naisulat ito ay pwede namang mangyari din dahil wala namang imposible sa Diyos. And sabi sa verse 54 says, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. So dito, nasa mahigit katao yung naka-witness na sa Panginoon, sa pangyayari na yon. Bakit kamo 100 katao? Mahigit. Okay, so kasi sabi dito, may centurion na naka-guard sa kanya. At ang isang centurion po, meron siyang 100 soldiers. So sumahawak po siya ng 100 na Roman soldiers. So kaya may 100 na po sila ron na nag-escort o nag-escort sa Panginoong Jesus. At kasama din siyempre yung mga maraming babae at lalaki na nakapalibot dun sa area na yon. At mababasa po naman natin yun sa verses 55 to 56. So when Jesus gave up his last breath, sabi dito, then came a declaration o kinilala nila that Jesus was the Son of God. So magandang reminder din ito, no, sa bawat isa sa atin. Kasi kagaya nito, like the centurion, sabi kung kailan na namatay, no, yung katawang tao ng Panginoong Hesus, at dahil nga sa divine providence na dumating, sa kanya binanggit at kinilala na ang Panginoong Hesus was the Son of God. To the point na kasama naman siya na nag-e-escort at mga tauhan pa niya ang nagpako sa Panginoong Hesus. No? So kaya nga nabanggit ko, like magandang reminder din yan, lalo na sa bawat isa sa atin, na mga nakakasama natin, lalo na kung nakakasama natin yung ating mga magulang pa, nakakasama natin yung ating mga mga anak o yung mga asawa, pamilya, mahal sa buhay. No? Siguro ito na rin yung time para to show them, hanggat nandiyan sila, hanggat katabi natin, hanggat may communication tayo sa kanila. Let's show them, siguro na sa time na sabihin nyo sa kanila na how much you love them. No? So, kasi para naririnig pa nila.
Okay? So, kagaya kasi, parang kagaya nung sa centurion nga, nangyari sa centurion. Kasama naman niya ang Panginoon, siya nga nagbabantay no? Siya nga nag-guard sa Panginoon, nag-escort sa Panginoon. Pero that time, hindi naman sinabi na, hey, you're the Son of God. Jesus, you're the Son of God. Wala namang ganun no? Kung kailan nakapako na siya, kung kailan nakabayubay yung katawan niya at nalagutan ng hininga, at saka niya sinabi na, yun, Jesus, yeah, he was the Son of God. Saka pa lang niya kinilala yung pagiging the Son of God ng Panginoon. So, sana ganun din naman tayo sa sarili natin. No? Huwag na natin hintayin na mawala pa yung natin, mga mahal sa buhay, bago natin sasabihin na, ay, mahal kita. Diba, madalas nakakabasa naman tayo dyan. No? Nakikita natin sa mga nagpo-post sa FB, ganyan. Diba? Sabi nga, pasalamatan mo na mga magulang mo hanggat buhay, hanggat sila, pasalamatan nyo na kesa naman kung kailang nakalibing na, tsaka nyo sasabihin na how much you love them. No? So, yan. So, paalala lang po sa bawat isa din yan. Then, sabi po sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 20, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. So here we can say na mula talaga sa Diyos ang pagpunit ng curtain. Kasi sabi sa description, from top to bottom, no? From top to bottom, parang gumanon, no? Parang yung pagpunit niya. Okay? So, kasi kung titingnan natin, walang ordinaryong tao na kayang gawin yung pagpunit na yon, ano? Okay? Sabi nga nung sabi nga ng mga Bible scholars, kahit yung 2 kabayo, lagyan mo ng tali, bawat isa, tapos tatalian niya yon, tapos tatakbo silang paganon para mapunit yung hindi kakayanin. Okay? So sa kapal ba naman nun, hindi ganun kadaling punitin. At isa pa, kung tao gagawa talaga nun, siyempre magsisimula yan sa ibaba, no? Para pagtulong-tulungan nilang punitin pataas. Pero ang nangyari is galing sa taas. Doon siya doon nagsimula sa itaas, pababa. So here we see the image of Jesus' flesh being torn for us, just as He was tearing the veil for us, upang magkaroon tayo ng confidence na makalapit sa Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. So ano po bang ibig sabihin ng confidence? Ano po bang binabanggit na confidence? Ano pang meaning ng confidence na binanggit doon? Okay, so sabi sa dictionary, so the feeling or belief that one can rely on someone or something. So pinakamalapit pa doon sa madaling salita, word by word, trust, no? Belief, and faith. So yun ang synonym ng confidence dito. So Ephesians chapter 2 verse 18, for through Him we both have access to the Father by one Spirit. He was the veil to the Holy of Holies, and through His death, the faithful now have free access to God. So nagkaroon na tayo ng connections, no, sa Panginoon. Yun po yung sinasabi doon. Jesus Christ, through His death, has removed the barriers between God and man by His body. And now, we may approach Him with confidence and boldness. So it doesn't mean na pwede na tayong humarap ng may pagmamayabang, no? Ibig pong sabihin,
maaari na tayong lumapit sa Panginoon sa pagdulog ng panalangin, kapag may mga problema, no? Ano bang klaseng problema yan? No, pwede na tayong lumapit sa Panginoon. No? Or sa paghingi ng tawad. Kung tayo po ay may nagawang kalikuan sa buhay natin. So hindi na natin gagawin yung mga ginawa ng high priest na every once a year hinihingi sila ng tawad. Ano? Kumbaga, any moment na gusto mong kausapin ang Panginoon ay pwede na. Okay. Siguro kung sa panahon natin ngayon, ano, at ganun pa rin yung setup, ano, na hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, tapos ganun pa rin yung setup natin magpahanggang ngayon. Ano kaya itsura natin, ano, every time meron tayong ganitong gawain. Imagine na lang natin, kunwari, siguro ang nangunguna sa atin, mga pastor natin, kanya-kanyang iglesia, silang pastor, every year, gagawa sila ng seremonya para sa atin, no? Taon-taon gagawin nila ng gagawin yung ganon. Diba? So wala nang ano. Kaya salamat sa Panginoon dahil tinanggal niya na yon, inalis niya na yung ganong gagawin. Malaya na tayo, may kalayaan na tayong lumapit sa Panginoon. And then, above all, the tearing of the veil at the moment of Jesus' death symbolized that his sacrifice, okay, the shedding of his own blood, was a sufficient atonement for sins. Sufficient atonement for sins. Diba? Yung kanyang blood, yung kanyang sakripisyo, yung the shedding of his own blood was a sufficient. Sufficient, ibig sabihin, enough. Ibig sa Tagalog, sapat. Yan. So sapat na yun. Ano? Atonement for sins. Sapat na papawalang sala o pagbabayad sala sa kasalanan natin. Ibig sabihin, wala nang iba pang dugo na pantubos sa kasalanan natin maliban sa dugo ng Panginoong Hesus. Wala nang ibang dugo pa na magiging katanggap-tanggap sa Diyos maliban sa dugo ng Panginoong Hesus. It signified that now the way into the Holy of Holies o yung paglapit sa Panginoon was open for all people, for all time and generations. Walang pinipili. Kaya nga tayo, di ba? Yun yung ating ginagawa eh. Love God, share Christ. Kasi open na yan sa lahat. Open na yung masaganang, mabiyayang pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin. Okay? The death of Jesus provided for us a new and living way to the Father. Sa marami, and even Satan, no? Sa marami, that was a mission impossible. Pero sa Panginoong Hesus, it was a mission accomplished. At akala ni Satan, tapos na. Akala ni Satan, namatay na ang Panginoong Hesus. Tapos na problema niya. Lahat ng tao, kanya na. Parang ganon, ano? So yun yung kanyang, akala niya victorious yung ginawa niya. Akala niya nagtagumpay siya na ang Panginoong Hesus ay namatay na. At lahat ng tao, kanya na. Okay? Pero, yun pala ang kanyang pagkatalo. No? Yun pala ang pagkatalo ni Satanas. Okay? Okay, muli, this is to remind us na by the blood of Jesus ay mayroon na tayong confidence na makalapit sa Panginoon. Nabigyan tayo ng bagong buhay, bagong pananaw, bagong pangunawa na hindi lamang sa tuwing sasapit ang Holy Week. Okay? So, ito
itong Holy Week naman, dumarating sa atin naman talaga to, no? Pero, once a year, di ba? Ino-commemorate natin ng Holy Week. Of course, sa atin naman, bilang mga mananampalataya na sa Panginoon, ginagawa naman nato para paggunita, no? Para igunitain yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus nung unang Biyernes Santo. Okay? Hindi yung para ginugunitaan natin ang Holy Week, hindi para ito gawin pa. Yung sakitan pa natin ang ating katawan, bigyan pa natin ng anumang pahirap ang ating katawan para lang makabayad, no? Para pambayad sa kasalanan natin. So hindi na po natin ginagawa 'yon, no? Bilang mga mananampalataya, wala na pong kinalaman 'yon sa ating buhay Kristiyano. So tayo po ay nasa biyaya ng Panginoon, na sa pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang pagdating dito sa atin at siya'y namatay at ikatlong araw siya'y nabuhay, no? Para sa ating kasalanan. Minsan lang namatay ang Panginoong Yesus, no? At on the third day, siya po ay muling nabuhay. Upang tuparin yung kanyang mga pangako at tuparin ang ating mga pananampalataya. Dalhin natin at panghawakan natin ang katotohanan na ito sa araw-araw na ating paglalakbay sa buhay. We could never outlove the Lord. Pero pwede naman nating ibahagi ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Dahil siya ay truly the Son of God. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa.